Okay, so good evening. Bali, bukas ng umaga, 'di ba? May schedule tayo for discussion ng 10 to 12 AM. Okay, pero naisip ko baka pagod kayo kasi balita ko kay Sir Jason meron yata kayong um, agility bukas. So meron kayong exercises na gagawin bukas. So, baka hindi rin lang kayo makapag-focus. Tsaka isa pa, baka mangamoy kayong lahat sa loob ng classroom. Kaya ganito na lang. No, gagawa na lang ako ngayong gabi ng video lecture. Tapos pakinood nyo na lang bukas kapag magpapahinga kayo after nyo mag-exercise. Okay? Para maihabol natin yung lecture natin kasi medyo atrasado talaga tayo. So as you can see on your screen, hindi na ako gumawa ng PowerPoint since naghahabol tayo, wala tayong time para gumawa doon. Bear with me, kung meron man kayong mga katanungan, just ask. No, pwede naman nating sagutin yon. So crime scene processing. Pag sinabing crime scene processing, if all pieces of evidence are properly collected, handled, and preserved, then the conduct of forensic examination will provide the much needed information that may lead to the identification of the suspects in a criminal case. Okay, tandaan po natin yan. Hindi mahihirapan tayo na ma-identify kung sino yung perpetrator o gumawa ng isang krimen if doon pa lang po sa pagkokolekta ng ebidensya hindi po maayos yung ginawa natin. Kumbaga doon pa lang sa pagkokolekta, hindi tayo naka-hand gloves. Okay, kung hindi tayo naka-hand gloves, ano mangyayari? So mangko-contaminate po ng fingerprint natin yung evidence. Okay, sa pag-handle, hindi natin siya nilagay sa tamang lalagyan. Hindi natin siya nilagay sa plastic container, evidence bag. Okay? At sa pagpe-preserve naman, hindi natin siya dinala kagad sa forensic laboratory sa loob ng specific time. Kasi yung mga ebidensya na yan, may mga may mga buhay po yan na kung saan kapag lumagpas ka dun sa time limit na yon, may hihirapan ka nang ma-identify kung anong klaseng ebidensya yon. Kagaya po ng mga biological evidence. Pag sinabi po nating biological evidence, yun po yung mga ebidensya na merong buhay. Kagaya po ng dugo. Okay? Yung blood, mga blood stains. Ano pa? Yung mga similya, yung mga naiiwan po na semen. Okay? Kapag tumagal po yan, hindi na po yan mapapakinabangan. Okay? Mahirap pa na pong ma-identify yan sa forensic laboratory. Now, for us na ma-identify ng maayos kung ano ba yung mga substance na yan, ng mga evidence na yan, dapat proper yung ating pagkokolekta, yung ating pag-handle, at syempre kung paano natin to maipipreserve. Proper processing of evidence at the crime scene would lead to the conviction of the perpetrator of the crime. Kaya napaka-importante po talaga na kapag tayo ay mapupunta sa crime scene, unang-una, 'di ba, dapat i-secure natin yung crime scene to avoid contamination. Kasi kung sino-sino yung makakapasok niyan sa crime scene na yan, kung sino-sinong tao, kung papansinin niyo, 'di ba, kapag merong pinatay na isang biktima, ultimo yung pamilya nung pinatay halos ayaw papasukin kasi hindi pa na preserve o hindi pa nakokolekta ng maayos yung mga ebidensya doon sa crime scene. Okay, ganun po ka-importante po yan. Sabi nga nila, the golden rule in criminal investigation, tandaan nyo, yung acronym na MAC. Okay, MAC. Do not move, do not alter, okay, or do not change any evidence inside the crime scene without having photograph, measure, and sketch therein. Ay, Tagalog natin. Wag daw po nating igagalawin, okay, papalitan, okay, or ililipat ang isang ebidensya hanggat hindi pa ito nalilitratuhan, nasusukat, okay, at nai-sketch. Yan po yung golden rule of criminal investigation.
Okay, so makikita nyo rin dito sa screen natin yung ating flowchart pagdating sa crime scene processing. Let's explain it one by one para mas lalo natin maintindihan. So, unang-una dyan, receipt of case incident by investigating unit. Okay, ngayon, merong tumawag sa presinto or merong nag-walk-in, may pumunta doon sa presinto, nag-report, merong pong nangyaring patayan, merong nangyaring nakawan, may nangyaring sunog, may nangyaring paggagahasa. Okay? Ang susunod na mangyayari dyan, si investigation unit or si first responder, kailangan na pong pumunta doon sa crime scene. Okay, now, pagdating po sa crime scene ng investigating unit, magkakaroon po ng tinatawag na security and protection of crime scene. Yun na po yung magkalagay po sila ng cordon. Okay, lalagyan po nila ng cordon to secure the crime scene. Nang sa ganun, wala pong makapasok na kung sino-sino doon sa crime scene. After that, baba tayo. Magkakaroon po ng conduct of crime scene investigation by the police investigator. So, yun na, mag-umpisa na yung investigation. Una dyan, syempre, yung preparation. Pag sinabing preparation, yun po yung mga gamit. Diba? Yung mga gamit or yung mga instruments na gagamitin sa pagkakandak po ng investigation. Okay, by the way, next na video lecture natin, ang tatalakayin naman natin is about the Criminal Investigation Manual. Ito na po yung talagang sinusunod ng ating pambansang kapulisan, the Philippine National Police, when it comes to criminal investigation. So, ipapakita ko doon yung mga iba't ibang mga gamit or tools na dapat meron ang isang criminal investigation unit pagpapasok po sila sa isang crime scene. Okay? So, after preparation, papasok na sila sa crime scene. Approach at the crime scene. Okay? Next, they are going to conduct a preliminary survey. Pag sinabing preliminary survey, si commander ng criminal investigation team, yung kanilang team leader, kanyang titingnan po yung extent ng crime scene. Okay, ganito yan. Kung halimbawa, ang unang dumating dun sa crime scene ay si first responder. Okay? For example, si Pedro at saka si Juan, magbody sila. Diba? Sila yung dalawang pulis na pinakamalapit sa crime scene. Ang gagawin nila, maglalagay na sila ng cordon. Okay? Isi-secure na nila yung crime scene. Pero nung dumating si criminal investigation team, okay, si team leader at saka yung mga kasama niya, meron siyang authority na palawakin pa yung crime scene. Kumbaga yung nilagay na cordon ni first responder, pwede niya yung palitan, pwede niyang tanggalin, tapos pwede niyang mas lakihan. Okay, kung sa tingin ni team leader ng criminal investigation team, dapat mas malawak pa yung crime scene. Okay lang yun. Okay, ginagawa po yun during the conduct of preliminary survey. Okay? After preliminary survey, magkakaroon na po ng documentation of crime scene. Okay? So, during that time, sa documentation of crime scene, magkakaroon na po ng tinatawag na sketch. Okay? Rough sketch. Pag sinabing rough sketch, dalawang klaseng sketch natin eh. We have rough sketch and finish sketch. Okay, mamaya papakita natin yung rough sketch at saka finish sketch. But remember this, ang rough sketch ginagawa po yan sa crime scene mismo. Okay, pagkagawa ng rough sketch sa crime scene, dadalhin yan sa presinto and then dun po aayusin. Okay, yun po yung tinatawag natin na finish sketch. Si finish sketch naman, yan po yung ginagamit for court presentation. Yan po yung pinapakita po sa korte. Okay? That is what we call a finish sketch. Ano pa? Sa documentation of crime scene, nandiyan na rin po yung initial interview ng mga witness, victims. Okay? So, dyan din po yun. Dyan din ginagawa yung pagpo-photograph ng crime scene. Okay? Yung crime scene photography na alam kong pinag-aaralan nyo rin naman. Okay. Next, preparation of narrative description. Okay, next, evaluation of physical evidence possibilities. Okay, ganito po yan. Kapag mangungulekta po tayo ng ebidensya, lagi kong sinasabi na dapat yung ebidensya na kukolektahin natin is relevant. Ibig sabihin,
meron po dapat itong kinalaman dun sa possible na kasong nangyari o possible na krimen na nangyari. Okay, for example, makikita nyo dyan sa graph, ang nangyaring krimen ay murder or homicide. Okay, kung ang nangyaring krimen ay murder or homicide, ang evidence na pwede nating kolektahin is ito: blood stain, body fluids, clothing, fiber, latent prints, hair strands, weapons used, firearm evidence, documents, or others. Okay? So, yan po yung mga possible na pwede po natin kolektahin na evidence. Ibig sabihin, pag sinabing murder and homicide, yan pong mga bagay na yan, yung maari nating hanapin. Okay? Bakit, sir? Bakit hindi tayo pwedeng maghanap ng iba? Kagaya po ng pera, kagaya ng TV, kagaya ng drawer, kagaya ng sapatos, 'di ba? Kung wala naman pong kinalaman po sa krimen yung mga yan, hindi po natin kailangan kolektahin yan, 'di ba? Baka makasuhan pa tayo ng pagnanakaw. Tandaan niyo 'yun ha. Pagdating niyo sa crime scene, kung yung gamit na kukunin ninyo ay obviously wala namang kinalaman dun sa tinatalakay nyong kaso, pwede po kayong kasuhan ng pagnanakaw dyan. Okay? Kasi bakit mo kukunin? Halimbawa, murder or homicide yung ginawang krimen. Pero bakit kukunin mo yung alahas? Bakit kukunin mo yung cellphone? Ha? Parang dalhin sa presinto. Okay? Kung wala tong kinalaman, wag po natin kunin. Okay? Basta ang primary na pwede natin kunin, itong 10 na ito. Okay? How about theft and robbery? Kung halimbawa merong nakawan na nangyari, of course, ang titingnan natin dyan yung fiber. Pag sinabing fiber, yung ano yan, hibla ng tela, fiber. Okay, footprint. Yung footprint, yung bakas po ng sapatos or bakas ng paa kung hindi siya nakasapatos. Latent print. Pag sinabing latent print, fingerprint po yan. Pero hindi mo siya makikita by your visible eye. Okay? So, may gagawin pa pong technique dyan para lumabas yung fingerprint. Okay, ano pa? Tools. Okay, pag sinabing tools, yun yung ginamit sa pagbukas. Halimbawa, kung dumaan yung magnanakaw sa bintana, hahanapin natin kung anong tools yung ginamit. Baka nandun pa. Okay, and then pag nakita natin yung tools, possible nandun din yung fingerprint ng magnanakaw. Ano pa? Tool marks. Pag sinabing tool marks, hahanapin natin doon sa crime scene kung merong yung forced entry, okay, o yung persahang binuksan na parte ng bahay or ng mga gamit. Okay? How about rape? Pag rape naman, ang possible na evidences na pwede natin kolektahin is, of course, blood stain. Okay, kapag persahan po kasi na ipinasok ng male organ yung kanyang, or ng lalaki yung kanyang male organ sa babae, maaari itong magkaroon ng laceration. So, magkaroon po ng dugo. Okay? Or maaring magkaroon po ng sugat. Diba? Kasi nga, syempre, pag rape, hindi, persahan po yan diba? So, that is violent crime. So, possibly, magkaroon po ng injury on both parties at magkaroon po ng mga dugo. So, pwede po yun. O, fiber. Body fluids, kagaya po ng semen or spermatozoa. Okay, hair strands or pubic hair. Pag sinabing pubic hair, yung buhok sa organ, okay, ng babae or lalaki. Okay, baka mamaya during the sexual intercourse, merong naiwan na buhok or pubic hair ng lalaki dun sa katawan ng babae. So, pwede po yun na gamitin as an evidence also. Okay, sa arson naman, kapag meron pong nasunog or sinunog, ang possible po dyan na gawing ebidensya is yung ashes, yung abo mismo. Okay, kukunin po yung abo, dadalhin sa fire lab. Okay, ano pa? Closed, sealed, inflammable substance. Ano pa? Empty container na merong flammable substance. Halimbawa, possibly kapag meron pong nasunog na isang gusali, isa dito sa tinitingnan namin, baka meron pong mga empty container sa paligid ng nasunog na bahay or gusali, and then titingnan namin or amuin namin what is the possible na laman nung
ng container na yon. Baka flammable yun, baka gasolina or whatsoever. Okay? Pag drugs naman, syempre, ang mga evidence na pwedeng hanapin dyan is yung drug paraphernalia. When we say drug paraphernalia, yun po yung mga gamit na ginagamit po ng mga drug user when they are doing their sessions. Okay? And of course, improvised alcohol, lamp, lighter, di ba? Yung drug substance, aluminum foil, rolled paper, and rolled tissue. Okay, so those are the possible evidences na pwede nating makalap. Okay? So tandaan niyo lang natin balik tayo sa taas. When we are doing security and protection of crime scene, unang-una, cordon the crime scene. Secondly, evacuate the injured person to the nearest hospital. Pero wag niyong iiwanan yung crime scene. Tandaan niyo to Kahit na halimbawa, mag-isa nyo lang na dumating sa crime scene, merong injured na person doon. Ngayon, sabi nila, priority natin yung buhay. So, ang ginawa mo, dahil pakaang-kaang kang pulis, kinuha mo yung katawan nung injured person, tas ikaw mismo yung nagdala sa ospital. Tapos, iniwan mo yung crime scene. Naku, very wrong yun. Okay, malilintikan ka pag gano'n ang ginawa mo. Kapag wala kang choice, mag-isa mo lang na dumating doon sa crime scene, hintay mo yung ambulansya na dumating doon, or mag-utos ka lang ng iba na magdala doon sa pasyente papunta sa ambulansya or doon sa ospital. Okay? So, the third one, prevents entry-exit of persons within cordon area. Yan po yung mga purpose or dapat gawin when it comes to security and protection of crime scene. Okay. So, ito pala. Nandito pala yung mga niya. Ito, preparation. Sa preparation, ito pala, upon arrival at the crime scene, so coordinate, recording notes taking start, check preservation, security of the crime scene, and conduct of visual survey. Ayan, explain na natin yan. Okay, so sa crime scene documentation, merong tatlong methods pag magdo-document tayo. Pero nabanggit ko naman na ito kanina sa inyo, di ba? Photography, video, take notes, or crime scene sketch. So, tandaan natin, meron tayong iba't ibang pamamaraan when it comes to photography and or video. So, ito naman na may tuturo naman sa inyo to ni Sir Jason sa forensic photography ninyo. Pag sinabing from general to specific, kailangan nyo pong i-photograph yung kabuuan po ng crime scene. Okay? Yung mga katabing lugar. For example, nangyari yung krimen sa isang apartment, room 201. Okay? Yung room 201, kailangan yung room 200, tapos room 202, kailangan masakop din ng photograph mo yan. Mapicturean din niya yung buong vicinity. Okay? Next, kailangan pong kasama po dun sa photograph yung entrance tsaka exit. Kailangan pong magkaroon din ng overlapping photograph, close-up photograph, with and without scale. Pag sinabing close-up photograph, yung bang tututukan mo yung evidence. For example, dun sa crime scene, meron kayong nakitang basyo ng bala. Di ba maliit lang yun, yung basyo ng bala? For example, basyo ng bala ng 45. So, maliit lang yun. It's about 1 inch lang yung kanyang laki. So, pag i-close up photograph nyo po yun, kailangan yung viewfinder, pag sinabing viewfinder, yung pinagtitingnan ng picture mismo, di ba pag nag-print ka ng picture, dapat masasakop niya yung buong picture mo. Okay, yung buong photo paper. Nakukuha po ba? Halimbawa, yung ginagamit po natin na photo paper is 3R. Yung size niya 3R. Okay? Pag close-up photograph yung gagawin natin, kailangan yung basyo ng bala, ganun din po kalaki sa 3R. Kumbaga, mapupuno niya dapat yung photograph na yon o yung photo paper na yon. So, pag close-up photograph, kailangan po meron pong scale at walang scale. Yung unang photograph po natin, kailangan meron pong
scale o yung eskwala. Alam niyo naman yung eskwala, 'di ba? Yung parang ruler na letter L. Okay, ruler na letter L. Ilalagay mo dun sa tabi nung ebidensya, tapos ifo-photograph mo. Okay? Para malaman po nila sa court or sa police station kung gaano ba talaga kalaki yung ebidensya na yun. Kasi pag sa photograph lang sila magre-relay, magkaiba yung size nung isang ebidensya sa photograph kaysa dun sa totoong size niya. Kaya kailangan merong scale. Pagka photograph natin na merong scale, tanggalin natin yung scale, photograph ulit natin. Okay? And then number 5 is extreme close up of minute evidence. Hindi yan minute evidence Ang basa dyan is minute. Okay, minute. Ibig sabihin yung mga maliliit na ebidensya, kailangan po tutukan po talaga natin yan. Kung maaari, kailangan natin gumamit ng mga special lenses. Okay, yung mga zoom lens, nang sa ganun mapalaki natin yung itsura nung ebidensya na yan. Kasi meron talagang ebidensya na halos hindi makita ng mata ng tao. So kailangan pa po natin gumamit ng mga magnifying lenses just to enlarge the size of that minute evidence. Okay? So sa crime scene sketch, sabi ko naman sa inyo, we have two types. We have rough sketch and finished sketch. Ulitin ko, ang rough sketch ginagawa po yan sa crime scene. Ang finished sketch naman ginagawa po yan sa presinto for court presentation. Yun lang ang tandaan niyo dyan. So this is an example of sketch details and measurement. It's the actual documents used by our Philippine National Police when it comes of conducting sketch. So ganito po yun. Okay, nakikita ba? I hope malinaw sa inyo, di ba? Pag tinanong kayo, what is the most important part of a sketch? Okay? Yung direction. Nakikita nyo ba dyan yung north? Yung letter N sa upper right hand. Yan yung pinaka-importante dyan. Hindi pwedeng mawala yan. Okay? So, ganito po yung itsura kapag magkakandak po ng isang sketch. Diba? Makikita nyo, nandiyan po yung itong mga to. Yung nature of case, requesting party, victim, officer and case, date time sketch, place of incident, weather condition, and sinong nag-sketch dyan. Of course, yung witnesses kailangan nakasulat din dyan. So, we'll try to explain paano ba to in-sketch. Unang-una, gumamit po si police dito, si investigator dito. Sino bang investigator nito? Wait lang, hanapin ko. SPO1 Eddie Ocampo. Okay? So, SPO1 Eddie Ocampo. Siya yung gumawa ng sketch na to. Ang ginawa niya, gumawa muna siya ng isang square. Siyempre, ganyan din yung size, yung shape nung lugar kung saan nangyari yung krimen. Okay? As you can see, nandyan din po yung mga iba't ibang parte ng bahay nila. Okay, or kung saan man ito. Nandiyan din yung mga gamit. Okay, nandiyan din po yung mga gamit. Remember, pag sketch, ang ginagamit po dyan is yung bird's eye view. Pag sinabing bird's eye view, yung bird, di ba? Parang ibon. Kung ano yung nakikita ng ibon sa baba, ganyan po. Okay, kumbaga ito, yung mata nito nasa taas. Okay, so kaya ganyan yung itsura niya. Makikita nyo dyan yung distansya din ng mga bagay sa isa't isa. Okay? Nandyan din, makikita yung measurement nung bangkay papunta doon sa mga references. Okay? Pag sinabing references, diyan po yung ginamit kanya kasi dito na reference or type of sketching of measurement ng sketch is what we call triangular method. 'Di ba? Nakikita nyo may triangles. Okay? So, yung triangle niya, ang ginawa niyang reference is yung base. Okay? Ibig sabihin yung pader po ng bahay. Yan yung ginawa niya pong reference. Okay. So, ito din. This is sketch din.
naman tayo. Okay, next we have the processing the crime scene. So crime scene operatives must first conduct a thorough walkthrough around the outermost boundaries of crime scene. He must make an initial determination of the entry point, exit point, contact point. Okay, tandaan nyo sa pagpaprocess ng crime scene, when you are doing what we call initial survey, kailangan nyo munang tignan yung paligid ng crime scene. Kailangan nyo munang i-determine yung tatlo. Entry point, saan dumaan yung suspect. Exit point, saan sa lumabas. Contact point, saan sila tagpo nung biktima. Okay? So that points determine the size of the scene and extent of evidence distribution. So kapag nakita natin kasi yung entry point, contact point, at saka yung exit point, yung po yung gagamitin natin na basihan kung kailangan ba nating palakihin yung crime scene. 'Di ba? Sinabi ko kanina, pwede po nating palakihin yung crime scene depende kung sa tingin natin ay meron pa pong mahahanap na ebidensya sa mas malawak na crime scene. Sir, kung ganun din lang pala, di dapat lakihan na lang natin yung crime scene, gawin nating 1 hektarya. Naku, hindi nyo pwedeng gawin yan. Kapag gumawa kayo ng 1 hektarya, napakahirap na pong maghanap ng ebidensya dyan. Okay, sayang po yung oras. So, kailangan yung kailangan lang po na size ng crime scene. Okay? So, ganun po yung purpose po niyan. Okay? So, entry point is the part of scene where the subject gained access inside a room, house, or building. Exit point, on the other hand, refers to the part of the scene where the left two flight escape. Contact points are those part of the crime scene where the suspect's body clothings or tools have disturbed touch, made contact with, or stepped into. Okay? Contact points may contain the suspect's DNA, fingerprints, shoe prints, and etc. Okay, napakalinaw. Entry point, kung saan pumasok. Exit point, kung saan lumabas. Sir, pwede bang magkaparehas yung entry point at exit point? Yes, pwede. Diba? Kung pumasok siya sa bintana, tas lumabas din lang dun sa bintana, pwede yun. Diba? Pero kung halimbawa, magnanakaw siya, diba? Pumasok siya sa bintana, ang tanga naman niya kung dun din siya lalabas. Pwede naman siya lumabas sa pintuan. Diba? Para hindi na siya mahirapan. So, pero pwede naman na dun din siya lumabas. Kung talagang merong obstacle pagdating dun sa pintuan. Okay, pag sinabing contact point naman, dun mismo yung nagkaroon ng contact yung suspect dun sa kung saan nangyari yung krimen. Kasi nga possible na nandun yung mga distribution o yung pagtitipon-tipon ng mga evidences. Doon natin siya makikita sa contact point. That's why it's very important to us na ma-determine yung entry, exit, and contact point when we're doing processing of the crime scene. The investigator must be cautious in approaching crime scene for the following reason. Sabi dyan, ang investigator daw dapat maingat po yan kapag lalapit sila sa crime scene. Ito po yung mga rason kung bakit. First one, unidentified suspect who may be armed and dangerous may still be lurking around and could present a serious threat or harm to policemen and bystanders. Kaya nga po pagdating po natin sa crime scene, for example, we are the first responder. Tayo yung pinakamalapit sa crime scene Ngayon may nakita tayo dong injured person, yung victim. Ang ginawa natin, pakaangkang tayo, bigla tayong pumasok sa crime scene. Yung pala, nagbabarilan pa sila. Di tinamaan tayo. Di ba? Imbes na makatulong tayo, pati tayo tutulungan na rin. 'Di ba? So, the first thing to do is scene size up. Okay? Pagdating natin sa crime scene, remember scene size up. Ibig sabihin, kailangan mo nating i-assess yung situation. Let's take a look around kung meron pang hazard, 'di ba? Parang 'yun, meron pa palang nagbabarilan. Parang yan, meron palang bomba sa paligid, tapos bigla kayong pumasok. Patay si PO2, di ba? So, kailangan po nating i-assess muna yung crime scene. Secondly,
Families of victims whose emotions remain high may view the investigator with contempt and hostility, which could possibly result to violence and altercation. Ito hindi may iwasan to. May mga pagkakataon kasi talaga na yung family nung biktima, syempre talagang mataas po ang emosyon niya mga yan. Baka magkaroon po ng ng hostile feelings or galit yung pamilya po ng biktima doon sa investigator, kasi yung ang sabi ko sa inyo, kapag meron pong crime na nangyari, kahit po pamilya ng biktima is minsan hindi po pinapayagan na pumasok agad doon sa crime scene, kasi nga baka makontaminate yung mga evidence doon. Ang mangyayari diyan, baka magalit po yung family ng biktima. Okay, pero yung po problema nyo lang dyan, yung paano nyo ipapaliwanag. Okay? Third one, evidence found at the crime scene may be fragile. Okay, pag sinabing fragile, madaling masira and susceptible to destructible or to destruction or cross-contamination before they can be properly identified, photographed, packed, and recorded, resulting to needless destruction of vital evidence. Ganito yan. Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan maingat ang isang investigator when they are approaching to a crime scene is baka pagpasok pa lang nila, meron na kagad silang matapakan na importanteng ebidensya. Okay? Pag nasira yung ebidensya na yun, wala na, mahirapan na po kagad yan. Diba? Hindi pa na photograph, hindi pa na sketch, hindi pa na may measure, pero na-contaminate na, patay na. Kaya kailangan po mag-ingat pagpapasok po sa isang crime scene. Fourth one, crime scene may contain chemicals, viruses, bacterial pathogens that may be harmful to humans. Thus, investigator must have access to protective clothing, surgical masks, gloves, CBRN suits, or CBN refers to chemical, biological, radiological, and nuclear, and the likes. Okay. Trabaho ba ng pulis yan? Question. Kung halimbawa, merong crime na nangyari. And dun sa crime scene, meron pong presence ng CBRN. Okay, alam niyo CBRN? Chemical, biological, radiological, and nuclear. Alam nyo, hindi po effective ang lang dyan, ang face mask. Diba yung surgical mask? Oo. Meron pong yan. Meron pong tulong po yan. Pero konti lang. Diba? Kahit mag-surgical mask ka, kung halimbawa, radiological. Alam niyo yung radiological, pumapasok po yan sa mga cells po ng tao. Masusunog po yung cells ng tao diyan. Kaya yung surgical mask diyan, wala pong silbi diyan. Okay? Sinong tatawagin natin kapag meron pong kaso na kung saan meron pong presence ng CBRN? Sige nga. Sinong tatawagin natin? Okay, wait lang inom lang ako. Okay, so sorry for the interruption. So, ang tatawagin natin kapag meron pong kaso na merong presence ng chemicals, just like that, chemical, biological, radiological, and nuclear, tawagin natin si BFP.
Okay, sila po may trabaho dyan. The Bureau of Fire Protection, SRF. Yung elite unit ng BFP, the Special Rescue Force. Okay? Si BFP, SRF, sila po yung natatanging ahensya ng gobyerno na meron pong alam when it comes to CBRN. Kung meron mang iba na ahensya ng gobyerno na meron ding alam dito, okay, so that is their extra training din. Pero according to law, based on Executive Order 56, may trabaho po dyan is si BFP SRF. Next, number 5, unexploded bombs or ordnance may be found in the crime scene which may be triggered when inadvertently disturbed. Of course, kapag may mga pagkakataon na mayroon palang bomba, di ba? So, madali na intindihin yan. Number 6, kapag difficult yung terrains, pag sinabing terrains, yung daanan, di ba? Mahirap pasukin yung daanan. May present natural or man-made hazards to field investigators. Just like prone siya sa landslide, sa baha, or maari mag-collapse yung building, maari silang makuryente kapag basta-basta silang pumasok. So, dapat po talaga silang mag-ingat. Selecting the most appropriate search pattern. The search pattern to be employed depends on many factors such as, okay, tandaan po natin, no? Kapag pagdating po sa responde, kung alam nyo mako-compromise yung sarili nyong safety, wag na kayong pumasok. Okay? Hayaan nyo yung mga sabihin ng mga civilian na yan. Diba? Talagang maghahanap ng masisisi ang mga yan. Pero, it is always important na kailangan po natin yung self-preservation. Okay na ito. Ilang beses ko na rin nasubukan. Hindi ako kailanman papasok sa isang sunog na alam kong wala na akong maabutang buhay doon. Kahit nasabihin pa ng pamilya ng nasunugan na natrap yung anak nila doon sa loob ng bahay, kung nakikita mo na yung building na nasunog is nasa 80 to 90% ng sunog, kung kahit na ano mang may buhay doon sa loob, siguradong patay na yun. Okay, siguradong patay na yun. Suffocated na yun, 80 to 90%. Yun nga lang, nagluluto ka sa bahay ninyo, nagamit mo yung kahoy, di ba? Pagbasa yung kahoy, sobrang usok. Hindi pa nasusunog yung bahay ninyo, pero ang sakit na sa ilong, di mas nalo yun. 80 to 90% ng nasusunog yung bahay. Tapos papasukin mo. Di wala na, pati ikaw mamamatay din doon. So, ganun po yun. Ganun din sa mga, sa PNP. Diba? Kung alam nilang langanin din. Hindi rin basta-basta pumapasok yung mga yan. Kasi, mas importante yung buhay nila eh. Mas importante ang buhay ng mga taga-salba kaysa sa isa-salba. Okay, so, selecting the most appropriate search pattern. So, the search pattern may be employed depends on many factors. Okay. So, the crime committed and type of evidence that can be found, just like explosive, flammables, biohazard, or susceptible to rapid deterioration, the nature of terrain, the size of area to be searched, the number of personnel available, the tools and equipments of the search teams, and the weather conditions. Explain ko, ha? Sabi dyan, meron kasi tayong iba't ibang search pattern technique. Okay, meron pong iba't ibang paraan kung paano po mag-conduct ng search, okay, or maghanap po ng ebidensya, maghanap po ng biktima, okay, depende po sa mga anim na to. So, una daw, kung meron pong mga presence ng explosive, flammables, biohazard, kailangan kinoconsider yan. Pangalawa, kapag yung terrain, okay, yung daanan, di ba? Pangatlo, yung size ng area, kinoconsider din yan. Pang-apat, yung number ng personnel na available, kung ilan kayo. Okay, kasi meron pong ibang technique ng search na pwedeng gamitin kapag marami yung resources mo, pag marami kayo. Pero pag konti lang kayo, meron ding search technique na pwede sa konti lang. Yung tools and equipment ng search teams, and kung ano yung weather conditions. Tandaan po natin na wala po kailanman na pwedeng magkaroon na parehas na crime scene. Hindi po nangyayari yun.
Each crime scene is unique, thus different crime scenes demands different search plans to be employed according to the circumstances of each location. However, the basic search patterns remain same as the investigator becomes seasoned by experience. Selecting the most appropriate search pattern becomes almost automatic by mere intuition or gut feel, o yung tinatawag natin na kutob. That is another reason why investigation is considered both a science and an art. Okay, so pasok na tayo sa documentation of crime scene. Scene documentation refers to the recording of all available information surrounding a crime scene and all activities which occurred therein. This is done by, di ba? Pag magdo-document po tayo ng crime scene, una, photography. Okay, napaka-importante po ng photography sa crime preservation. Okay? Kahit na ilang taon pa yung lumipas, 10 years, 20 years, or even a century, so long as tama yung pagpa-process or pagde-develop mo ng photograph, still may integrity pa rin yung photograph na yun eh. Pwede mo pa rin gamitin yon sa korte. Alam niyo dito kasi sa Pilipinas, napakatagal po ng proseso when it comes to court hearing. Yung speedy disposition of court hindi po nasusunod. 'Di ba? Kung papansinin niyo, may mga pagkakataon pa nga na yung akusado 10 years nang nakakulong, wala pa ring final judgment, and suddenly nung nagkaroon ng final judgment 11 years nang nakalipas, tapos sabi dun sa final judgment dapat 8 years lang yung sentensya niya, di meron pa siyang 3 years na nalugi. O ang takay mo, 2 years pala na nalugi, 10 years na siyang nakakulong. Nagkaroon ng trial, 11 years ang nakalipas. Nagkaroon ng judgment, 8 years lang dapat yung kulong niya. Di abunado pa siya ng 2 years. Diba? Lugi siya ng 2 years. Ganun po kabagal ang proseso dito sa Pilipinas. Totoo yun. Okay? Kaya nangyayari, pagdating po ng kaso, sa prosecutor pa lang, pinag-aareglo na yung both parties, the complainant and siyempre yung nirereklamo nila, para hindi na po matambakan ng kaso sa korte. Okay, ano pa? Video and voice recording, and of course crime scene sketch. Tatlo lang yan, tandaan nyo baka lumabas sa exam ninyo. Next, we have what we call evidence log. Okay, so evidence log, makikita po dyan yung photographing the crime scene. So we have different shots na kailangan pong gawin when it comes to photograph. Tandaan nyo po ito applicable po ito pag magkakaroon kayo ng activity sa crime scene photography nyo. Okay, meron tayong tinatawag na long range. Long range distance po yan Yung pinag-uusapan po natin distance. When we say long range, that is showing the scene with a prominent landmark at the background to indicate its general location. Ito yung sinasabi ko kanina. Nagkaroon ng patayan sa room 201, kailangan yung room 200 at saka yung room 202 masama din doon sa photograph. Okay? Kung maaari, pati yung mga katabi pa niyang buildings. That is what we call long range photography. Long range photographs must be taken in 4 different angles. Of course, front, right side, back, and left side. Of course. If the photographer moves in clockwise fashion, okay, pag sinabing clockwise, kung ano yung galaw po ng relo, 'di ba? From right to east, from north to east to south to west. Okay? Kumbaga, from 12 o'clock papunta ng 3 o'clock, papunta ng 6 o'clock, papunta ng 9 o'clock, pabalik ng 12 o'clock. That is what we call clockwise. Okay? Next, we have medium range. When we say medium range, shots highlighting a spot appearing in the long range shot. This may also be taken in order to show the position of several evidence relative to one another. Pag sinabing medium range naman, for example, murder case, and then the dead body or the tawag dito, kalimutan ko yung tawag dun sa dead body, basta yung katawan nung biktima
natagpuan sa kwarto. Okay? So, yung kwarto ay parisukat. Okay, ibig sabihin, square. Tama ba? Parisukat, square. So, kapag magkakandak tayo ng medium range, punta tayo sa bawat sulok ng square na yon. Pag sinabing sulok, yung corner ng square na yon. From 4 sides, dun kayo magkakandak ng photography. That is what we call a medium range. Pag sinabing close up naman, shots indicating one specific evidence with ruler. Ito na po yung merong ebidensya. Diba? Ebidensya yan. Diba? Basyo ng bala. Lalagay ka ng eskwala o ruler. Tapos ipo-photograph mo. That is close up. Okay? Even yung kutsilyo na nakabuon pa mismo sa katawan ng biktima. Maglalagay din kayo ng ruler doon. Tapos pipicturean nyo din. O ipo-photograph nyo din. Yung haba ng sugat. Okay? Yung haba ng sugat ng biktima. Maglalagay din kayo ng ruler doon. Tapos ipo-photograph nyo din. That is close-up photography. Okay. So, we've already discussed a while ago na we have different types of sketch. We have rough, taken at the field, finish, finalize in the office. Oh, simple lang So, ito yan. Sketches must be described the general floor plan of the room, the layout of the field if outdoor. The position of items found in the crime scene must be shown accurately as possible. Each evidence must be taken or must be identified by letters A to Z and described in a legend appearing below the sketch. The bearing must also appear on sketch indicating where it is north, south, east, or west. So, meron tayong 4 na method when it comes to doing sketches. So, ito yung tinatawag natin na straight baseline, diagonal baseline, triangulation method, and cross projection method. Yung pinakita ko kanina, that is triangulation method. Okay? Makita nyo, may mga triangle siya. Triangulation method yun. So, lastly, the sketch must bear to identify of its maker and signed by him. Otherwise, it is considered hearsay. Diba? Ang sketch kasi, importante na nakasulat dyan kung sino yung gumawa. Kasi pag hindi daw nakasulat dyan yung gumawa, magiging hearsay yan. Okay? Pag sinabing hearsay, chismis lang yan. Diba? Ang chismis, that is inadmissible inside the court. Okay? Hindi po yan pwedeng gamitin na ebidensya sa korte. Kasi nga chismis lang yan eh. Diba? So, ganun ang sketch. Kapag mayroon kang, albawa, you are the police investigator or the criminal investigator on that case. Okay? Gagawa ka ng sketch. Dapat lagay mo doon yung pangalan mo, pipirmahan mo. Okay? For us to know na yung sketch mo ay genuine. Thereby, that evidence or that sketch will be admissible na sa korte. Tatanggapin na po yan sa korte as a type of supporting evidence. Okay? So, we have types of crime scene sketch. First one, we have location or neighborhood sketch. So, ganito yung itsura ng location or neighborhood sketch. Ano, pwede ko palang paliitin to. Nahirapan ako yan. Oh, nakita nyo? Naka bird's eye view siya, di ba? Bird's eye view. Nakikita nyo, merong crime scene. Yung kulay red. Okay? Sa crime scene, nilagay din sa sketch yung mga kalapit na mga gusali. Okay? That is what we called location or neighborhood sketch. Oh, hindi ko na masyadong patatagalin dyan. Next one, we have floor plan or bird's eye view sketch. Ito naman, ito na yung sa mismong kwarto o sa mismong gusali kung saan nagkaroon ng crime. Floor plan. Okay? Next one, we have a exploded sketch or cross projection sketch. Okay? Ito naman, ang ginawa niya, it's not unlike the floor plans view. Kasi yung floor plans view, para siyang kahon. Diba? Para siyang kahon na hindi pa naibukas. Diba? Kung yung bahay ay square, square lang din yung makikita. Pag rectangle, rectangle lang din. Yan yung floor plan or bird's eye view. Pero kapag binuksan yan, kasama na yung pader, di ba? Halimbawa,
Imagine yung bahay, itinumba yung pader, ang tawag na po dyan, cross projection exploded sketch. Okay? Next. Next naman, we have elevation sketch. Kasi sinabing elevation sketch naman, ganito po yung kanyang pag-sketch. Pero bihira po itong gamitin eh. Itong south side wall. Okay, kadalasan triangulation talagang ginagamit. Ito ang kadalasan na ginagamit. Types of measurement, we have triangulation method. Triangulation method, yan, puro siya triangle. Kung papansin niyo, yung distance from different evidences, halimbawa ito, di ba? Merong katawan ng tao. Yung number 1, number 2, number 4, number 1, number 2, number 4, possibly that is a empty capsule o yung tinatawag natin na basyo ng bala, yung basyo. Okay, so that is triangulation method. Okay, next naman we have coordinate angular. Si coordinate angular, ganito, yung kanyang reference ay laging galing po sa pader. Ito, nakikita nyo, di ba? Dito sa may left side natin. Sa left side natin, dyan nag-i-start yung measurement. Tapos, ibabangga niya dun sa evidence. Tapos, ibabangga niya ulit pababa. Ayan, ganyan. Ganyan nag-i-start lagi. So, that is coordinate angular method. Baseline method naman, ito naman, nasa isang side lang siya. Unlike si coordinated angular, may angle. Kaya nga angular, di ba? Coordinated angular, may angle lahat to. Puro right triangle po yan, di ba? Puro 90 degrees, kung mapapansin niyo. Pero kung halimbawa, isang linya lang, okay? Ang reference niya, pader din, eh. Di ba? Pader din, yung dito sa right part natin. Diyan lang yung baseline niya. Okay? Diyan lang yung reference niya. Ang tawag po dyan, baseline or coordinate method. Ito naman is what we call compass point method. Okay? Ganyan lang kasimple. Grid method. Ganito yung tsura. Okay. So, take note. Ito po yung mga kailangan ilagay. Time and date. Diba? Weather. Name of investigator. Diba? So on so forth. Bahala nyo na kayong basahin. Nandiyan naman sa notes nyo to eh. Okay. Crime scene search. First to be observed before the searching start. So una, determine what type of searching pattern is most appropriate to the crime scene. Kasi nga meron tayong iba't ibang searching pattern. Mamaya ipapakita natin iba't ibang klase ng searching pattern. It is always depend on the crime scene. Kung yung crime scene ay bilog, 'di ba? Merong searching pattern na pwede doon. Kung yung crime scene ay maliit lang, halimbawa isang kwarto lang yung crime scene, may searching pattern din doon. Kung halimbawa yung crime scene naman ay sobrang lawak, halimbawa isang hektarya yung crime scene, Diyos ko, napakalawak, may searching pattern din doon. Okay, na pwede doon. Next, determine the number of searching team. Siyempre, kailangan yung i-determine kung gaano kayo kadami. Diba, nabanggit ko na kanina, iba yung searching pattern for a specific number of personnel na available ka. Halimbawa, kung 4 lang kayo, syempre may searching pattern na effective kahit 4 lang kayo. Pero kung halimbawa, sandamukal kayo, 10 kayo, 15, okay, mamamaximize nyo yung searching ninyo depende sa kung ilan kayo. Okay? Third one, mark tags position of physical evidence with designated evidence number. Okay. So, we have composition of SOCO. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabing SOCO, that is scene of the crime operation. Yung napapanood sa TV, that is scene of the crime operatives. Hindi yun. Palabas yun eh. Pag sinabing scene of the crime operation, yun po yung katuwang po ng, kasama po ng mga pulis na nagkakandak po ng investigation. That is composed by team leader, crime photographer, crime scene sketcher, recorder, evidence collector, evidence custodian, and medico-legal
officer. Meron pa palang pang-walo, the fingerprint examiner or the fingerprint technician. Okay, now let's go to the methods of crime scene search. Ito yung sinasabi ko na we have different types of crime scene search. Depende nga, di ba? Sa laki ng crime scene at sa kung gaano kayo karami. So first one, we have strip search method. Pag sinabing strip search method, we have 3 searchers. Tatlo lang kayo. Si A, si B, si C. Okay? So si A, si B, at saka si C, they were going to proceed slowly at the same pace along paths parallel to one side of the rectangle. For example, if the crime scene is rectangle, di ba? Si A, si B, at saka si C, mag-i-start sila from right side of the rectangle to the left side of rectangle. Sabay po silang maglalakad slowly to search the crime scene. Okay? Para maghanap po ng possible evidence. Okay? So, next one, we have double strip search method. Okay? Yung ibang term for double strip is what we call grid method. Kasi nga, hindi lang po ito from left to right. Meron ding from up to down. Naku po, pag strip method kasi, one line lang siya eh. Left to right lang. Okay? Pero pag double strip, merong nagsisearch ng left to right, meron ding nagsisearch ng up to down. 'Di ba? Parang magkakaroon siya ng parang grid. 'Di ba? Nagko-cross-cross sila. 'Di ba? Na-imagine niyo na, kapag ibig sabihin pala, kapag tatlo lang kayo na magsisearch, strip method gagamitin mo. Pero kung halimbawa 6 kayo, pwede yung double strip method. Yun yung sabi ni Sir Vince. Yes, tama, yun. Next, number 3, spiral search method. So, ang spiral search method, the 3 searchers, o 3 searchers naman, tatlo lang kayo, follow each other along the path of a spiral beginning on the outside in toward to the center. Itong spiral search method, it is applicable if the crime scene is circle or spiral. Siyempre, kailangan mag-spiral ka kung triangle yung kwarto kung saan nagkaroon ng krimen, di ba? Para ka namang engot nun. Kung bilog yung crime scene, siyempre, kailangan yung pagsa-search ninyo, pabilog din, di ba? So, si tatlong searchers, magbubuntutan sila. They're going to follow each other along the same path. So, they're going to start from outside, pabilog yun, okay? Paikot, papunta sa gitna. Okay? So, that is spiral search method. Next one, we have zone search method. So, when we say zone search method, one searcher is assigned to each subdivision of quadrant and then each quadrant is cut into another set of quadrants. So, meaning, the zone search method pala is a type of searching method that is applicable if the crime scene is large, okay, or malaki, okay. Halimbawa, 1 hektarya yung crime scene ninyo, diba, napakalaki naman, gagamitin mo dyan zone method. Ibig sabihin, i-divide nyo sa 4 yung 1 hektarya. Okay, so, take 250, ilan ba yung 1 hektarya? Basta, hatiin nyo sa 4 yung 1 hektarya. Okay? Parang square yun, tapos hatiin nyo sa 4. Kapag hatiin nyo sa 4, yung isang part, diba, 4 yun. Yung isang part ng 4, hatiin nyo ulit sa 4. Okay? Ganun po yun. That is what we call zone search method. And next one, we have wheel search method. So, wheel search method, the area is considered to be approximately circular. So, it is just like spiral search method. Si wheel search, pwede rin. Kapag circular yung crime scene. The searchers gather at the center and proceed outward. Yung parang alam niyo yung parang gulong na mayroong rayos. Okay? Nakita niyo yan? Gulong na parang rayos. Mag-i-start daw yung mga investigator sa gitna at palabas. Okay? Pero hindi to, sa tingin ko hindi to effective kasi nga mag-i-start ka sa gitna eh. 'Di ba? Baka marami na kayong maapakan bago kayo mapapunta doon sa gitna ng crime scene. Mas maganda yung spiral search method. Okay. Next. So, ito yung itsura ng mga pinagsasabi ko kanina.
So, first one, we have the quadrant or zone method. Pansin nyo, yung crime scene, hinati sa 4, tapos yung isa, hinati ulit sa 4. Okay? Strip method, ganito. From left to right, tapos balik ulit. Okay? Double strip, spiral, and wheel method. Okay. So, collection of physical evidence, ito po yung mga dapat nating consider when it comes to collecting it. First one, determine what physical evidence to be collected first. Nasabi ko na kanina on our first graph kung ano yung mga ebidensya na kailangan nating hanapin depende sa kung anong krimen ang nangyari. Diba? Second one, determine what technique can be used. Ano ba yung gagamitin natin na sa crime search method? Double strip, spiral, wheel, or quadrant. Diba? Third one, mark and package all physical evidence with complete data. Ito naman, pumapasok po ito dun sa tinatawag natin na proper handling. Diba? For example, may nakuha tayong ebidensya. Diba? Basyo ng bala. Saan natin lalagay? Sa bulsa natin? Hindi. Diba? So, for us, na maging proper yung handling natin, kailangan yung mga investigator, naka-hand gloves po yan. To avoid contamination. Tapos, yun yung dadamputin po natin yung basyo ng bala or ititwister natin yung parang tsane. Okay? Tapos, ilalagay natin siya sa evidence bag. Pagkalagay sa evidence bag, lalagay mo kung anong ebidensya yon, kung anong oras mo na-kolekta, kung kailan, at kung anong pangalan mo. Okay? Yun, doon na papasok yung tinatawag natin na chain of custody. Diba? Next, inventory of evidence. Now, remember this. Magkaiba ang trabaho ng isang evidence collector at ng isang evidence custodian. Ang trabaho ng evidence collector, magkolekta ng ebidensya. Ang trabaho ng evidence custodian, mag-receive ng ebidensya. Okay? So, si evidence custodian, he has or she has the obligation na kung saan siya po yung magdo-document or mag-inventory ng evidence. Okay? Next one, we have labeling and marking of evidence. Yung nilalagyan po natin na parang yung mga numbers, kapag may nakitang ebidensya, 'di ba, nalalagyan ng number, 'di ba? May mga nakatayo doon na parang kulay yellow na ilalagay doon sa tapat ng mga nakitang ebidensya. That is labeling and marking of evidence. Okay. Next, we have duties of first responder and investigator on case. So, I've already told you ng ilang beses na magkaibang trabaho ng first responder and investigator on case. So, what to do when crime is reported? Una, syempre, i-record natin date, time, place, crime reported. Okay? Pangalan ng complainant. Okay? Tapos, kailangan we have to answer the cardinal questioning. Pag sinabing cardinal questioning, that is composed by answering the 5 W's and 1 H. What, when, where, when, why, and who. Tapos, how. Okay? Next, record the weather condition. Diba? Rainy ba yan? Sunny ba yan? Diba? Verify the veracity of the report. And inform the superior officer of the duty or the duty officer. What to do upon arrival at the crime scene? Anong gagawin natin pagdating sa crime scene? Unang-una, hindi nakalagay dito scene size up. Okay, assess muna. Assess the situation. Huwag muna kayong magkukordon basta-basta. Okay? Pag na-scene size nyo na, walang danger, walang hazard, then that's the time we are going to secure or cordon the crime scene with the police line. Next one, evacuate the injured person to the nearest hospital. Uulitin ko, wag nyong iiwan ang crime scene just because of that injured person. Okay? Command other person, okay, just like chismosa or chismosa, standby na utusan na magdala doon sa pasyente papunta sa hospital. Wag nyo pong iiwanan ng crime scene. Okay? Next, ito, isa sa pinaka-importante. Prepare to take the dying declaration of the severely injured person or victim.
once you arrive at the crime scene and you assess the situation, nakita nyo yung biktima, mamamatay na, di ba? Malamit ng mamatay, unuutalay dala, okay? Ay mag-ready ka na kagad ng tickler mo. Tanungin mo na kagad kung sinong gumawa sa kanya nun, di ba? Kasi pag namatay yun, mamumroblema ka, naku po, mag-iimbestiga ka, malala. Kasi patay na eh, di ba? Pero kung halimbawa, nasabi niya, kung sino yung pumatay sa kanya, it is very easy to arrest, and that is a very strong evidence, 'di ba? Yung tinatawag natin na dying declaration. Okay, ang dying declaration, that is a hearsay evidence, 'di ba? Ang hearsay evidence, it is inadmissible in the court. Tandaan nyo kapag meron pong isang statements, okay, or mga testimony coming from other person, tapos ikaw yung nagsabi sa korte, ang tawag doon chismis. Okay? Hearsay lang yun. Hindi po yung tinatanggap sa korte. Pero, kung halimbawa yung nagsabi sa'yo ay mamamatay na, 'di ba? Tapos, ikaw mismo, yung nagparating sa korte ng kung ano yung sinabi ng taong yun, eh hindi po yun hearsay, hindi po yun bawal sa korte. Ibig sabihin that is admissible. Tinatanggap po yun sa korte. Alam ka namang paano naman pupunta sa korte yun, eh mamamatay na nga, 'di ba? So that is the only exception to the what we call hearsay evidence rule, 'di ba? Kasi hearsay nga yun eh. Pero kung halimbawa dying declaration, hearsay yun, pero that is an exception. Kasi nga hindi na pwedeng magsalita sa korte yun, patay na nga. Mamamatay na eh, 'di ba? So that is what we call dying declaration. Pag meron kayong na-encounter na ganun, when time comes na naging pulis na rin kayo, 'di ba? Sana maalala nyo rin ako, tinuro ko sa inyo na mamamatay na to. Ito yung sinasabi ni Sir Vince dati Pilitin nyo na magsalita, 'di ba? Kailangan matindi yung yung pandinig nyo doon kasi sigurado mahina boses niyan. Tapos sulat nyo na kaagad sa tickler ninyo kung sino man yan. Next one, prevent entry or exit of any persons on the cordoned area. Even the President of the Philippines, okay? Or local chief executive, kahit si mayor, hindi nyo pwedeng papasukin sa crime scene basta-basta. Okay? Okay? Wala pong kahit na sinong tao ang mas mataas sa batas. Tandaan nyo po yan. Kahit na sino. Okay? Hindi pwedeng pumasok dito, mayor, kasi hindi pa namin nakita yung crime scene, hindi pa namin na-survey yung crime scene, hindi pa namin nakuha yung mga ebidensya. Next, look for witness and immediately conduct initial interview. Pagdating ng tropa, ng criminal investigation team, matik yan, maghahanap agad yan ng mga witness. Kasi hindi po makukumpleto yung kanilang report, specifically spot report, kung wala pong nahanap na witness, na-conduct na initial interview. Next, take note of important facts for future reference. And last one, prepare to brief investigators of the incident upon their arrival. Kasi nga, magkaibang trabaho ng first responder at ng criminal investigation team. Pag sinabing first responder, kayo lang yung unang dumating doon sa crime scene. Pero kapag dumating na yung criminal investigation team, i-endorse mo na sa kanila. Okay? Sasabihin mo na sa kanila, i-brief mo na sila na ganito po yung nangyari. Sir, bale, ganito po, may nakausap na po ako ng ganito ganyan. Okay, endorse mo, tapos bahala na sila doon. Kayo na first responder, exit na kayo. Okay, next. What to do if suspect is still at the crime scene? Diba? Okay? Yung suspect nandun pa daw sa crime scene. Dumating kayo doon, nandun pa yung crime scene, nandun pa yung suspect. The team leader will effect the arrest of the suspect if he is still at the crime scene. Matik yun, di ba? Kapag nandun pa yung suspect sa crime scene, arrestuin na kagad. Next, inform superior and request for reinforcement. Negotiate for the suspect to surrender, or upon arrest, the suspect will be secured and separated from other witnesses. Paliwanag natin yung una, kailangan arrestuhin yung suspect kung nasa crime scene pa.
Pangalawa, kung halimbawa nagmamatigas yung suspect ng lalaban, for example, meron siyang hostage. May hostage siya, di ba? Ayaw niyang sumuko. Papatayin ko to, sige. Ganun sasabihin, di ba? Kasi ayaw nga sumuko eh. Gagawin niyo diyan, maghahanap kayo ng reinforcement. Tatawag kayo ngayon sa headquarters niyo para may dumating mga kasamahan. Next, kailangan pong magkaroon ng negotiation na kailangan kausapin ng suspect. I-ano po siya, tawag dito, sabihin po sa kanya na siya po ay sumuko na, 'di ba? Kailangan po makipag-negotiate. Okay? Tandaan po natin, hindi po lahat ng mga gustong kunin ng isang hostage taker ay pwede nating ibigay. 'Di ba? May mga pagkakataon kasi hostage taker, maraming hinihingi yan eh, 'di ba? Pagkain, 'di ba? May hinihinging sasakyan, may hinihinging tao na gusto nilang makita, 'di ba? Ganun po mga hostage taker eh. Pero pag nandun na kayo sa sa crisis management, okay, subject na crisis management, doon niyo malalaman na hindi lahat ng hinihingi ng isang hostage taker eh pwede niyong ibigay. For example, humingi siya ng baril, 'di ba? Hostage taker siya, tapos hihingi siya ng baril, bibigyan mo? Pag hindi niyo ako binigyan ng baril, sasaksakin ko to. Okay? Ikaw na pakaang-kaang na pulis, binigyan mo kaagad ng baril, 'di ba? Bawal 'yun. Okay? Hindi niyo pwedeng bigyan ng baril ang isang hostage taker. Bukod doon, marami pang iba na hindi niyo pwedeng ibigay sa kanya. By the way, hindi ko na subject yan, so bahala na kayong pag-aralan yan sa susunod na semester ninyo. Next, upon arrest, okay, pag na-arrest na yung suspect, kailangan nyo pong i-secured or i-separate siya from other witnesses. Okay, what to do naman kung halimbawa yung suspect tumakas yung suspect, anong gagawin? Siyempre, inform nyo kagad si superior or duty officer. Tawagan nyo kagad yung immediate supervisor nyo. Kung wala, si hepe ninyo, anong dapat nyong gawin? Kung halimbawa na-describe, okay, or nalaman nyo yung description ng sasakyan niya nang tumakas siya, kailangan nyo i-take note yun. Anong type ng sasakyan, anong brand, anong model, anong kulay. Flash alarm for possible route of escape and identify of the suspects and conduct hot pursuit operation. Pag sinabi kasing hot pursuit operation, ito po yung hahabulin nyo po yung suspect. 'Di ba? Kumbaga, yung tumakas na suspect, habulin nyo. That is hot pursuit operation. Pero yung aabangan nyo, yung exit point, kung saan siya pwedeng lumabas. For example, merong pinatay sa barangay Kuliling. No. Merong pinatay sa barangay M. Soriano, San Carlos City. Ngayon, tumakbo yung suspect. Hindi pala. Nagmaneho pala ng sasakyan. Gamit niya Toyota Innova, kulay red. Okay, Toyota Innova, kulay red. Ngayon, hinabol. Okay, hinabol din. Hinabol ng mga pulis. Ang tawag doon, hot pursuit operation. Now, yung humabol na pulis, tinawagan niya yung tropa. Pakitakpan, o mag-conduct po kayo ng checkpoint sa mga exit points. Ano ba yung mga exit point ng San Carlos City? Yung mga possible na pwede niyong daanan palabas ng San Carlos City. 'Di ba? Sa Turak, sa Kuliling, sa Cruz, sa okay? Yun po yung mga possible na exit point eh. Ang tawag naman doon ay dragnet operation. Okay? Dragnet operation. Pag hahabulin yung suspect, hot pursuit operation. Kapag i-corner yung suspect from the possible exit point, ang tawag naman doon ay dragnet operation. Okay? Next, we have the proper procedure in turnover of crime scene to the investigators and SOCO. So, ito yung trabaho ng isang first responder. If he or she is going to turn over the crime scene to the investigator and SOCO. Okay, magkaiba yung investigation team, iba din yung SOCO team. Okay? Explain natin yan sa next na video lecture natin. For the meantime, tapusin lang muna natin tong
Itong mga nandyan sa notes ninyo. Nang sa ganun, makompleto na yung coverage ng semifinals exam ninyo. Okay, so ganito yan. The team leader upon arrival at the crime scene will receive briefing from the first responder regarding the incident. Very talusable. First responder will going to told anything na naaktuhan niya, nasaksihan niya, nalaman niya sa team leader ng investigation team. The team leader shall immediately establish a command post. Pag sinabing command post, yun po yung isang lugar malapit doon sa crime scene na magtitipon-tipon po yung criminal investigation team. Kumbaga yun yung base nila. Okay? Doon din po makikita yung tinatawag natin na evidence custodian. Nandun lang siya, naka-stay lang siya doon sa command post. Tapos kapag yung mga evidence collector nakakuha sila ng ebidensya, dadalhin nila doon sa command post kay evidence custodian para may document. Next, initiation of preliminary survey, documentation of the crime scene, photographs, so on and so forth. Alam nyo na yan. Next, detailed search should be done in the proper collection of physical evidence. Other evidence collectors shall put their initial location and date of collection of the item and turn it over to the evidence custodian for documentation and safekeeping. Okay, in cases where the evidence encounter need special processing due to significant or sensational case, tandaan nyo kung halimbawa yung kaso is kailangan po ng espesyalista, yung mga forensic forensic examiner natin, kasi yung criminal investigation team wala pa dyan yung mga forensic expert natin. Ang mga nandyan lang yung mga fingerprint expert, yan ang mga yan yung mga pinakita ko kanina, fingerprint expert, recorder, sketcher, yan lang mga yan, sila lang yung mga nandun. Pero kung halimbawa kailangan na ng expertise ng mga forensic scientist natin coming from SOCO, tawagin na po natin yung SOCO dyan. Halimbawa yung merong mga basyo ng bala, diba? Syempre si SOCO meron diyang tinatawag na forensic ballistician, diba? Wala naman kay criminal investigation team yan, wala silang ganyan. So tatawagin dyan si SOCO kasi mga espesyalista po yung mga yan. Or kapag halimbawa sensational yung case, pag sinabing sensational yung case, yun yung klase ng kaso na kung saan yung involved is mga taong maimpluwensya, for example artista, politika, diba? Or religious group, diba, namatay, yung mga matataas na opisyal ng mga religious group pinatay. Kailangan po dyan mga espesyalista sa SOCO. The team leader will release the crime scene if he is satisfied that all the pieces of evidence have been recovered. Okay, sir, anong ibig sabihin ng releasing of the crime scene? Ganito yan kung halimbawa yung crime scene ay pagmamay-ari ng isang private individual. For example, yung crime scene ay pagmamay-ari ni Juan de la Cruz. After na mag-conduct ng investigation ni criminal investigation team, nakuha na lahat ng ebidensya, ang mangyayari po dyan, ito turn over na po ni team leader ng criminal investigation team yung crime scene kay Juan de la Cruz. Kasi hindi po pwedeng pakialam si Juan de la Cruz doon sa crime scene hanggat hindi pa po tino-turn over sa kanya. Obstruction of justice po yun kapag nakialam po siya. Kasi hindi niya pwedeng sabihin na, bakit mo ako pinagbabawalan na pumasok yan sa bahay ko? Bahay ko yan. Naku, bawal po yun. Okay? Hanggat hindi natatapos ang investigasyon, hindi nyo pwedeng pasukin ang bahay na yun. Okay? Kapag civilian po yung may-ari, ibabalik nyo sa may-ari. Okay? Paano naman kung halimbawa public place yung crime scene? For example, munisipyo. Nagkaroon ng patayan sa munisipyo, kanino nyo ibabalik yung crime scene? Halimbawa, after ng investigation, nakakuha na ng mga ebidensya, si team leader, ibabalik na niya. Kanino niya ibabalik? Kay mayor ba? Kay vice mayor? Kay governor? Hindi. Kay municipal administrator. Okay, doon niya ibabalik yung crime scene. Kay
administrator. City or municipal administrator. Okay? Next. Temporary release, turnover of crime scene to the chief of police. Pag sinabing temporary, ibig sabihin, parang dalian lang. Temporary, di ba? In case where a crime scene needs a further continuing processing, the crime scene shall be temporarily turned over to the COP or the chief of police, COP. Okay? Tandaan nyo baka hindi pa naituro sa inyo, magkaiba ang chief of police at PNP chief. Uulitin ko, magkaiba ang chief of police at PNP chief. Pag sinabing chief of police, COP, di ba? Hepe yan sa mga istasyon. Hepe ng city o station, municipal station, COP ang tawag doon. Pero pag sinabing PNP chief, siya yung pinakamataas sa linya ng kapulisan, 'di ba? Siya po yung police general. Okay? So, in case where a crime scene need further continuing processing, the crime scene shall be temporarily turned over to the COP with jurisdiction sealed and secured until its re-entry and final turnover to the investigator on case. So, final release or turnover crime scene to the investigator on case. Ensure the appropriate inventory has been provided. Release is accomplished only after completion of final survey and release the crime scene in writing with the notion that there is only one chance to perform job and completely. Okay guys, alam ko medyo nakakapagod mag-aral ng ganito, yung process, yung mga proseso. But unfortunately, ganito kasi yung tanungan sa board exam. Now, kung hindi kayo interesado na seryosohin ito, mahihirapan kayo sa board exam mga kapatid. Kaya I'm telling you, kaya ito yung pinili kong ito yung pinili kong notes natin kasi nandito po yung mga proseso. Kaya kahit gaano kahirap i-discuss, kasi nga napakahaba po ng explanation, mantakan yung proseso yung ini-explain ko, hindi ko nga ito trabaho Okay, pero alam kong gawin dahil ito yung nasa libro. So bear with me. Kung meron man kayong hindi maintindihan dito sa mga proseso na to, then you're allowed to ask, 'di ba? Sasagutin naman natin 'yan. Ang importante malaman natin kahit papaano may pumasok sa isip natin. Nang sa ganun, pagdating natin sa pagre-review natin for the board exam, ito yung tinuro ni sir. Parang medyo natatandaan ko na. Kasi nga hindi nyo matatawag na review yun So long as ngayon pa lang na meron kayong subject na ganito, hindi nyo na siniseryoso. Ang mangyayari, yung review ninyo, that is your first view. Hindi yun review. First view pa lang yun. Ano mangyayari? Maguguluhan ka nyan. Diba? Mantakin nyo, CDI 1. Diba? Pag-aaralan natin ng isang semester, actually kulang pa nga yung isang semester, napakalawak ng subject na to Pero yung CDI 1, pagdating nyo sa review center, pag-aaralan nyo lang ng isang araw. Paano nangyari yun? Diba? Parang ang hirap ng paniwalaan, isisiksik nila yun dun. Pero kung halimbawa, ngayon pa lang na nag-aaral kayo ng subject na to, second year, first sem, sineryoso nyo na yung major subject na to, hindi na kayo masyadong mahihirapan dun. Madali nyo na lang i-pick up yun. Okay? So ito yun, ganito yung mga tanungan sa board exam nowadays. It's about process. Hindi kayo makakita ng identification dun mga kapatid. Mahirapan kayo dyan. Yung mga keyword na yan is magagamit nyo yan. Pero still, the formulation of questions is always on the processing or the procedures. Okay, next, final release or turnover of crime scene to the investigator on case. So ganyan po yung mga dapat gawin. Ensure na dapat appropriate yung inventory. Diba? Bago nyo i-release yung yung crime scene, kailangan maayos yung inventory. Release is accomplished only after completion of the final survey. Pag sinabing final survey, ito yung huling ikot doon sa crime scene. Pag initial survey, unang ikot yun, di ba? Unang ikot. Final survey, yun yung huling ikot. Baka meron pa kayong nakaligtaan, di ba? Next, release the crime scene in writing with the notion that there is only one chance to perform job correctly and completely.
Okay, next. Scene of the crime operation or SOCO. Okay, scene of the crime operation is the forensic procedure performed by trained personnel of the PNP Crime Lab through specific methods of investigation for the purpose of preserving the crime scene, gathering information, documentation, collection, and examination of all physical evidences. So meaning, ang trabaho ni SOCO, 'di ba? Kasi nandiyan yung mga forensic expert natin eh. Yung mga allied science expert, nandiyan po 'yan. Okay? Ang purpose po niyang mga 'yan is to examine all the physical evidences. Yan ang pinakatrabaho nila. So, ito mga functions nila. SOCO functions, it shall determine and delineate the crime scene. Diba? Diba, kanina si first responder, naglagay siya ng cordon. Pwedeng baguhin ni team leader ng criminal investigation team. Pagdating ni SOCO, pwede niya rin baguhin ulit pala yun. Okay? Pwede niyang baguhin ulit yun. They are going to determine and delineate the crime scene. Next, it shall preserve and ensure the protection of the crime scene. It shall conduct methodical search for available evidence in the crime scene. It shall methodically document the crime scene. It shall methodically collect, transport all available physical evidence from the crime scene to the PNP Crime Lab for purpose of appropriate forensic examination. As required, it shall present before any competent court or any legally mandated agency its forensic findings and the expert testimonies of the SOCO elements. So meaning, si SOCO pala is an example of expert witness, di ba? Kasi yung testimony nila, diba? Yung actually it is not testimony. Kapag ang expert witness ang nasa court, the term is opinion. Okay, opinion ang tawag doon. Pero kapag ordinary witness ang nagbigay ng statement nila sa court, that is what we call testimony. Ulitin ko si ordinary witness kapag nagsalita sa korte, ang tawag doon testimony. Pero pag si expert witness ang nagsalita sa court, ang tawag doon ay opinion. Okay? So this is about the team structure. By the way, anong page na ba to? 70 to 78. Next video lecture na lang natin ito. Since naka 1 oras at kalahati na tayong nag-uusap. Okay, at nagsasalita, di ba? Ituloy na lang natin ito bukas. Okay? Gagawa na lang ulit ako ng video lecture habang nagpapahinga ako sa school, and I'm going to send it again to your group chats. Okay? Ulitin ko medyo mabilis yung discussions natin ngayon kasi nga naghahabol tayo, pero kung meron kayong mga katanungan, just ask, di ba? Huwag kayong mahiya magtanong. Mas maganda yung nagtatanong kasi mas natututo. Okay, so have a nice evening po sa inyong lahat and good night po.